Magandang hapon mga kapatid. Kumusta po kayong lahat? May mga katanungan natin natanggap. Nung nag-bless tayo ng mga sacramentals sa Turil, maraming mga nag-react. Merong sumusuka, meron ding sumakit ang ulo, merong sumigaw, meron ding binasag yung Holy and Exorcise Oil. So, anong dapat gawin natin? So, dapat mag-guided tayo dahil totoo na merong mga espiritu na naghaharas talaga sa atin. Kung ating babasahin ang akda ni Apostol San Pedro, sabi niya, be sober and alert because the devil is prowling like a roaring lion looking for someone to devour. So, para siyang gutom na leon, nangita, kahanap ng kakainin. At dahil dyan, so in-empower natin ang maraming mga kapatid natin. Huwag kayong matakot. Sasakit yung ulo ninyo, sasakit yung tiyan ninyo. Wala kayong malapitan, huwag kayong pupunta sa iba. Huwag kayong pupunta sa mga albularyo na may mga extraordinary gift din. Sabi ni Saint Teresa of the Child Jesus, not all saints have extraordinary gifts. But not all possess not extraordinary gift are saints. So hindi lahat ng mga santo may extraordinary gift. Pero hindi lahat ng may extraordinary gift ay naging banal. So, yan mga kapatid, na dapat tayong hindi lalapit sa kanila, yung mga manghuhula. Yung nakikita natin sa Facebook na ginagamit ang kamay at may occult prayer. And then sisigaw yung kinukulam. Sumisigaw yung mga hinaharas ng ating kaaway. Dahil meron silang superior spirits, spirit guides, and that spirit guides has the power over the inferior unclean spirits. So, anong dapat gawin natin kung walang exorcist na malapitan? Walang paring malalapitan? Anong gawin natin? Una, dapat lapit tayo sa sakramento. So, buong pamilya ma-renounce ang mga occult involvements ng ating mga family circles. Yan ang pinakamabisa. Yan ang ginawa sa ibang mga dioceses na na-empower na natin. Yung tatay, yung nanay, yung buong pamilya ay magkaisa. Sa pag-renounce lahat ng mga occult involvements natin, yung mga anting-anting, yung mga amulets galing sa mga albularyo or occult personalities, practitioners, dapat i-renounce yan. Sa pag-renounce yan, makapangyarihan po yan. At paano po ba yan, Father? So, sabay-sabay tayo, babalik tayo sa simbahan. Because the church is the pillar and the foundation of truth. So, balik tayo sa simbahan. So, ang dami nang na-empower ngayon. So, ang estimated na number of participants sa mga kapatid natin na dumadalo sa Turil, Davao, Turil City, Turil District ba na? Davao City, ang dami. Estimated nila 8 to 10,000 daw ang nakiisa. Uhaw na uhaw sa katotohanan po. At pasalamat po tayo dahil na-empower
ang karamihan sa atin. When nag-bless tayo ng mga sacramentals, at daming nagdighay, daming sumusuka. Dahil, just imagine, libo-libo po yun. So, lapit tayo, unan gagawin natin, i-renounce natin as a family, sa buong family circle, i-renounce natin yung paglapit natin sa iba't ibang mga albularyo. Kung may mga ninuno tayo na related sa mga albularyo, i-renounce din natin. Makapangyarihan talaga yung renouncement, mga kapatid. At yung prayer for protection, nasa aklat ni Father Sikia, gamitin niyo yun as a family. Buong pamilya ay magkaisa sa pag-study niyan. We are protected by the prayer of the church. Not by our own formulated prayer, but the prayer of the church is very powerful, mga kapatid. At ang daming sumasalubong natin, pati na yung mga converted na mga iglesia ni Cristo, mga different Protestant denomination, bumalik na sa simbahan dahil hindi tayo nakipag-away sa iba. Nagsasalita lang tayo sa katotohanan. Hindi naman masama na ibahagi natin ang katotohanan kahit ang iba ay masasaktan. No, wala naman itong personalan, mga kapatid. As long as we follow the advice of Saint Peter, kung merong magtatanong sa iyong pananampalataya, sagutin natin ng buong pakumbaba sa loob, buong pag-ibig, para matuklasan nila yung pag-asa. Kung saan galing ang ating pag-asa. Kung saan nagsimula yung ating pag-asa. Ang ating pag-asa ay nagsimula kay Kristo, ang nagdadala ng katotohanan at biyaya, mga kapatid. So, ang dami, based sa aking mga kasamahan, sa team natin, merong sumigaw while nag-bless tayo ng mga sacramentals. So, anong gawin natin? Sa mga taon na nag-react na, sumakit na yung ulo, unang gawin natin, ikatikais natin ang buong pamilya. Aralan natin ang paraan ng simbahan. Dagdagan natin yung ating kaalaman upang hindi na tayo malilito pa, hindi na tayo malinlang pa sa mga maling akala, sa mga sabi-sabi, sa mga opinyon ng tao, sa mga filosofiya na hindi naman nababatay sa katotohanan. No. So, maganda talaga na aralin natin ng buong buo ang katotohanan ng ating pananampalataya po. At pangalawa, so dagdagan natin yung kaalaman. Saan? Bili tayo ng Catechism of the Catholic Church. Mga aklat na nagpalago sa ating pananampalataya para hindi na tayo ma-deceive ng mga false prophets sa ating panahon ngayon, sa mga false teachings sa ating panahon ngayon, mga kapatid. No? So, ang daming nag-react daw. At nakakita naman ako at nadama ko din yung mga ilang nag-react, merong sumusuka o nag-bless tayo ng sacramentals. So dito, sinishare ko sa inyo, just imagine, just blessing the sacramentals. Ang dami nang nag-react. Yan po ay palantandaan na ang dami pala sa ating mga kababayan ngayon na may karamdaman because of oppression. Yung karamdaman ninyo, napabalik-balik kayo sa doktor, lahat ng mga gamot, ininom nyo na. Pero wala pa rin just 1% na improvement. Posible oppression yon. Ang harassment ng demonyo sa base sa official na turo ng simbahan ay 4 po. Ito pong tinatawag na demonic obsession. Ano ba yung demonic obsession? Base sa aral ng simbahan, ha?
hindi sa opinion ni Father Darwin. Una, demonic obsession, negative yung pananaw mo sa buhay, negative yung intuition mo. Wala kang appreciation sa mga pangyayari sa ating sanlibutan. Hindi mo na makikita yung mga blessing na galing sa Diyos. Demonic obsession. Negative na negative ka na. Wala ka ng appreciation sa buhay. Inclined ka na magpatiwakal, magpakamatay. Demonic obsession po yun. So, mahalaga talaga yung prayer of deliverance. Dapat malalaman natin yung paano ma-deliverance natin, yung family members natin, lahat tayo. So, yung harassment ng demonyo pala ay hindi lang possession. Sino ba yung i-deliverance lang natin? Yung mga totally possessed, di ba po? Pero alam naman natin, base sa aral lang simbahan, na merong demonic obsession at ang dami na po na pasyente natin. Katulad ng ngayong hapon, magdiliwang tayo na, mag-concelebrate tayo ng misa alas 5, ngayong alas 5. Merong pasyente natin dati, hindi ko lang pangalan, for 20 years nagsuffer siya, psychologically ill, wala na siyang appreciation sa buhay niya, magagalit siya, mag-tantrum lang, nang hindi niya mapigilan. For 20 years daw, nagsuffer siya. Meron siya makikita ng mga demonyo, mga tao, mga spirito. Hindi naman niya kilala. So, meron siyang hatred sa kanyang puso. So, pinaprocess natin. Ang laki na ng gastos sa hospital. Dahil yung nila ay hindi naman natural lang na depression. Hindi lang natural na anxiety. Hindi lang natural na confusion. It is nahaluan na, nasakyan na ng spiritual influence. So, nangyari mga kapatid, sinisiris natin. Ngayon, grabe na tumatawag sa akin kanina. Grabe na ang kanyang improvement. Wala na negative thoughts. At nakasave siya ng malaking pera. At yan po ang katotohanan mga kapatid. So, knowledge is power talaga. So, anong dapat natin gawin? Increase your knowledge. Increase your knowledge. Paano ma-increase yung knowledge ninyo? Makinig kayo. Magbasa tayo sa aklat ng ating mga simbahan. Sa mga aklat na makapa-increase ating pananampalataya, mga kapatid. Makapatatag. And then, alam nyo, kapag madagdagan niyo yung kaalaman nyo, you will appreciate all the priests. And you will admire the priesthood of Jesus Christ. Dahil sila lang ang makapagbigay ng mga sakramento. So, kung ang mga pare ngayon nakikinig sa atin, ma-empower, and they will do the administration of the sacraments with compassion. Ang daming gagaling. Hindi lang gagaling, babalik pa. At yakap pa sa katotohanan po. Salamat po tayo sa ating parish priest doon, si Father Victor. Liray ba yun? Or Diray, no? Salamat po. At si Father Efren at si Father Nilo sa Santo Rosario Parish. Malapit na yung fiesta po nila this coming October 7, the feast of the Holy Eucharist. Holy Eucharist naman. Holy Rosary po. No? Yan po. Dagdagan natin ng kalaman, mag-deliverance, and then lapit tayo sa Sacrament of Confession. At kung wala ka pang kumpirma, magpa-kumpirma ka na. Dahil ang confirmation is strengthening the gifts of the Holy Spirit. Strengthening the gifts of the Holy Spirit. At maraming salamat nilang Ate Agnes, Ate Joy, Ate Nining, Brother Elmer, si Brother Lloyd, lagi kasama natin, si Brother Rafael, si Brother Vincent, si Inday Arya, no? At sa lahat ng mga kapatid natin dyan sa
Turil Davao, mga CFD, Brother Ryan Mihiliano, ating National President, James Consensino, nandun din, ang daming mga CFD, Brother Husol, sino pa yung mga kilalang CFD natin, ng mga nauna pa sa atin, na marami tayong natutunan galing sa kanila. So, nakakamag na ati sila, ma. Okay. So, yan mga kapatid. So, yan lang sa muna. Go to the sacrament and then pwede nyo i-deliverance yung bahay ninyo dahil yung mga demonyo dumami na dahil nagpadugo kayo sa bahay ninyo before blessing or before nagpatayo kayo sa bahay ninyo. Masama po yan. Hindi po yan kaugalian ng isang Kristiyano po. Merong nagtanong, Father, yung padugo, Father, sa Old Testament, magpadugo din sila. And then yung angel of death, hindi mag-ano sa kanila. Totoo yun. Dahil yung dugo, during that time, ino-offer sa Holy Spirit. Ino-offer sa Diyos. Pero itong pag-offer nila, Brother Lloyd, Sir Lloyd Palakay, salamat po sa walang humpay mo na pagmamaniho para sa atin, para maabot natin yung mga lugar na sa ating mga talks, speaking engagement po. Salamat, pasensya na po sa mga tao na gusto magpa-picture. Ang dami hindi na kaya po. Ang dami talaga. No? So, ang importante ay nandyan natin si Kristo kahit wala tayong picture sa isa't isa, pero si Kristo nandito sa puso natin. Mahigit pa yan sa picture. No? Pangalawa, i-deliverance yung bahay ninyo. By the way, yung pag-o-offer, pag-aalay ng dugo sa Old Testament ay offered to God. Pero itong pag-aalay ng dugo sa mga albularyo, it is not offered to God, but it is offered to the spirits of the trees, spirit of the haunted house. Yan po ang kaibahan. Pero ngayon, hindi na dugo ng kambing ang ginagamit natin. Dugo na po ni Kristo. Dugo na po ni Kristo. So, yan lang sa muna dahil mag-concelebrate ako sa misa ngayon dahil wala akong misa ngayon. So, Fighting Maria, tatak self with a humble heart po. God bless.